Babayan, mga karayuma, dumako na po tayo dito. Ang Solar Mommy. Solar Mommy. Wala na po si Solar Mommy. Hindi na po yata uuwi si Solar Mommy at si Promal Baby. Wala na, hindi na uuwi ito. O, pakinggan natin. Nabanggit po si Senador Lauren Legarda and Congressman Leandro Levista kanina. Sir, any update po sa cases and kung yung whereabouts nila now? Well, yung kay Leandro Leviste, we were able to obtain a travel authority wherein he asked for 2 months of leave, no? From July 26 to September 24. He listed several countries that he would want to, or he intended to visit. And on the other hand, si Senator Lauren Legarda is on her, I believe, 3rd or 4th extension of her travel authority for medical reasons, which we have begun to find quite suspicious already. So, on the one hand, you have a congressman who has left the country for an intended 2 months, visiting all these different countries, and on the other hand, you have a senator who has constantly extended her travel leave or her medical leave. So, to us, of course, we want to err on the cautious side of... Wala na to. Wala na to. Wala na to. Wala na to si, tawag dito. Wala na to si Lauren Legarda. Magtatago na to. Magtatago na yan. Tapos, magiging judge pa po sa impeachment. Paano niya mahuhusgahan yan? Ha, mga kababayan, mga karayuma. Paano niya po mahuhusgahan yan? Wala siya doon. Kung yung mga nandun nga, nalilito na Oh. Di ba? Ayan lang po ay senyales na sila ay guilty. Guilty po. Kasi tutuluyan po sila ni Lito Atienza. Mahal kong Maynila. Aray ko. Mahal kong Maynila. Diba? Tutuluyan po yan, ha? Tutuluyan yan ni Lito Atienza. Si Lito Atienza po ang magiging witness po dahil noong panahon na itinatatag po ang solar energy project na yan, ay nag-akma o nagbadya na na si Lauren Legarda po ay manunuhol kay Atienza. Anong sabi niya kay Atienza? Sabi niya po, 10 milyon. Ha? 10 milyon para ilabi po. Ha? Asan? Sinong Nina? Si Ma'am Nina Chupapi, nandiyan na ba? Shoutout Ma'am Nina Chupapi, ha? Nandiyan ba? Hindi ko napansin, Nandiyan ba? Shoutout Ma'am Nina Chupapi. Nandiyan ba? Hindi ko naamoy, ha? Walang amoy epicacent, ha? Nandiyan ba, sir? Kuya Chris Angel? Wala naman, Wala naman. Diba? Yan po yan. Kasi, gusto nila ma-aprobahan noon ang solar. At ngayon nga po, ang solar po, wala na nangyari. Yang pong solar para sa bayan, wala po, isang malaking scam. Ginawa lang po ni Lepeste na ito po ay isang credentials para po ito ay maipasa. At pag napasa po ay magkakaroon po sila ng credential dito sa project niya para sa Meralco. Hoy, shoutout Ma'am Nina Chupapi, Munyeño. Aray ko. Diretso pa natin. Cautious side of things, kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France. So, of course... Nagtatago na sa France! Parang totoo nga po yung sinabi na parang totoo po yung sinasabi na ito ay magtatago ng mga Swiss bank account, ngayon, mga kababayan, napakadali na lang po magtago ng pera. I-transform mo lang po yan sa Bitcoin,
i-transform mo lang yan sa Bitcoin ay tapos na. Oh. Ay tapos na. Kaya laki po ng duda natin dito kay Loren Legarda. Dito po sa ginawa nitong mag-ina na to. At kung hindi naman po kasi guilty, mga kababayan, mga karayuma, bakit hindi po magpaliwanag? At kung hindi naman po guilty, hindi nila kasuhan, sino? Kasuhan po nila sino po kasuhan? Kasuhan nila si Lito Atienza. Kasuhan nila si itong mga nasa ombudsman. Oh, kaso po, naiipit po talaga eh. Hirap na hirap silang ipaliwanag eh. Oh. You know, these are the things that we have to know. Sir, yun nga po, nabanggit nyo na reported na nasa press sila. Sir, nakikita po ba ng ombudsman yung possibility na gawin nila yung ginawa ni dating Congressman Zaldico? Possible na nag-seek ng asylum. However, the only ground that she would be using to seek for asylum is political persecution. No? Yan lang po yung pwedeng gawing rason ni Senator Loren Legarda at Congressman Lian Leviste doon sa France kung gusto niyang kumuha ng asylum. However, everybody sees the facts. Everybody understands kung ano yung naging problema sa ghost electricity. They garnered a virtual monopoly of the allocated amount of megawatts. Tignan mo. Anomalya. Yung amount allocated na megawatts ay hindi nila na-comply. Biro nyo po sa Duterte lang yan. Almost 1 million lang po ang puhunan, mga kababayan, mga karayuma. Binigay ang proyekto. 'Di ba? At kung matatandaan nyo, mga kababayan, mga karayuma, parang Parmali, ha? Parang Parmali po ang galawan eh. Ang Parmali malupit. Susuplayan mo rin ang buong Pilipinas sa pondong 500,000 na puhunan. Aray ko. Grabe, no? Loren, nasan ka na ba? Loren, nasan ka na? Umuwi na sinta. Impeachment nandito. Wala sa ibang bansa to. Paano nasa dulo? Anong decision mo? Lagi ka nang absent. Hindi ka na present. Aray ko. Loren, ano ka ba? Anak mo'y may sayad. Parehas ni Sara. Kaya kasundo sila. Kinukonsinti mo. Anak mong siraulo. Isoli na ninyo 10 bilyon dito. Hi friends and not friends and not friends. Diretso natin. Allowed to be farmed, diba, yung solar farm. And yet, they did nothing. So, hinayaan na lang nila yung deadline na lumipas na walang ginawa. And the people, the Filipino public, have felt yung kanilang, the effects of the actions that they did. We see that the electricity prices are very high, and kung ginawa nila yung kanilang promise to deliver energy from their solar farms, it would have helped us a lot. Tingnan mo. Yun nga po eh. Ano pong dapat gawin dyan? Pusang ina naman po. Pinagkatiwala ng gobyerno na sila po ay magko-comply. Pusang ina mo. Leandro ka, kupal ka. Ha? Pinaano ka ng gobyerno na ikaw ay magko-comply, hayop ka.
para po bigyan po ng solusyon ang problema. Saan? Ang problema po sa kuryente ng ating taong bayan para dyan sa solar. Ano ginawa po netong hayop na Leandro Lepeste na to? Wala pong kinumply. Anong ginawa? Mas inuna niya pa po nagtayo ng sarili niyang solar farm. Kupal, di ba? Di ba napakakupal po? Kung talagang eto po mga kababayan ay para sa ating taong bayan, ay para sa mga pusong Pilipino, ay para tumulong sa Pilipino, unahin mo ba yung sarili mong solar farm para ibenta mo sa Meralco? Tarantanga! Aray ko! Diba? Hindi mo unahin yan. Ano ang unahin mo? Unahin mo! Ha? Ang sambayan ng Pilipino, ang taong bayan, dahil pinagkatiwala sa'yo ng gobyerno na mag-supply ka ng iba't ibang kuryente para sa iba't ibang mahihirap nating kababayan bilang solar ng bayan. Pero itong tarantanga na si Leandro, ano pong ginawa? Wala pong sinupply. Naging solar na sayang. Hindi po naging solar ng bayan. Naging solar na sayang. Ganyan ba? Aray ko. Original campaigner of the unit. Oh, ba't yan na yan? Hindi ba yan? Yun. No? Pero ang nangyari, wala silang ginawa. Parang paper company lang ang nangyari. So then, we were not able to meet the goals that were set out, no? In terms of electricity, and it affected our prices immensely. Oh, kita mo? Kaya po, putol-putol ang supply ng enerhiya dahil sa tarantanga na si Lepeste. Nagbigay po tayo ng almost bilyon-bilyon na yun nga hinahabol ng ombudsman, mga kababayan. Hinahabol natin dyan ang bilyon-bilyon pera na magsusolusyon sa enerhiya para makapag-supply sa ating mga kababayan. Pero hindi po siya nag-comply. Kaya ano po dapat gawin? Ikulong na yan! Diba? Ikulong po natin si Solar Mommy at si Solar Baby na mahilig sa promil. Yan pong mga yan. Hindi na uuwi yan. Magtatago na yan. Diba? Magtatago na po yan, mga kababayan. Magtatago yan. Magtatago yan. Pustahan tayo. Kasi, bistado sila eh. Diba? Bistado eh. Madilim daw